Guys, ito yung pinakamurang phone galing sa iQOO, ang iQOO Z8X. Meron tong Snapdragon 6 Gen 1 at umaabot yung Antutu score nito ng 500,000 na. Naka-IPS display lang to pero naka 120Hz na refresh rate na siya. Pero ang pinaka-nagustuhan ko dito yung battery. Naka 6,000 mAh capacity ng battery siya. At sa camera naman, pwede siyang mag-shoot ng 4K at 30fps. Kaya samahan nyo ako sa video ito, tignan natin yung performance at camera ng phone na to. Kaya sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, at subscribe lang. Okay guys, nung nahawakan ko tong phone na to, kapareho siya ng iQOO C8. As in talagang ganun yung feel niya. Yun nga lang medyo may kabigatan to kasi yung battery niya nga is 6,000 mAh capacity ng battery. At mabibili lang natin to ngayon ng 9,000 pesos na lang ha. Kung di ako nagkakamali, 9,000 to 10,000 pesos. Pero kung malapit lang kayo sa Shandy Masangkay sa Manila, pwede kayo mag-PM dyan. Meron silang iQOO Z8X at makukuha nyo agad dyan kung pupunta kayo doon kasi may mga stock sila doon. At hindi lang iQOO Z8X ang meron sila, marami silang phone like Redmi K40, K50, K60, K60e, K70 at K70e. At meron din silang mga Poco phones, Poco F5 Pro at Poco F4 at marami pang iba. So pumasyal lang kayo kung malapit lang kayo sa Shandy Masangkay at yung link ilalagay ko sa description o kaya dun sa comment section. Well anyway, balik tayo dito sa iQOO Z8X. Sa box meron tayong ganitong box, same lang dun sa Z8 at sa loob niyan meron tayong SIM ejector pin, Type-C cable, tapos port 4 watts na charger lang. So medyo mabagal to at siguro aabutin kayo ng 2 oras dito bago ma-full yung phone natin. Then at last sa box meron tayong free jelly case. Sa materials naman dito sa phone na to, plastic yung ginamit na material sa back panel at kapareho talaga siya ng C8. Meron tayong nakalagay na 50 megapixel dito pero wala siyang OIS. At meron lang tayong dalawang camera dito, isang main camera at 2 megapixel na depth sensor. Napakasimple lang talaga ng camera module nito. At medyo may kakapalan yung phone na to kasi 6,000 nga yung battery nito. Sa side meron tayong fingerprint scanner tapos volume rocker. At yung scanner na yun din yung power button natin. Sa kabilang side wala tayong makikita dyan. Sa taas naman yung SIM card tray natin kaso wala siyang expandable storage. At dito pa rin sa taas meron tayong secondary microphone. Sa baba naman napakaswerte nyo kasi meron tayong audio jack dito, microphone, Type-C port at isang speaker lang. So mono speaker lang to. Medyo malakas naman yung speaker niya pero huwag kayong mag-expect na sobrang ganda. Saktong-sakto lang yung speaker nito, mas mataas yung treble kaysa sa bass, parang ganun. So yun lang yung mga kasama nyo sa box. Ito naman yung performance ng phone na to. Naka Snapdragon 6 Gen 1 na siya. Kung di ako nagkakamali, itong chipset na to pareho sila ng Honor X9B. As in talagang pareho lang, Snapdragon 6 Gen 1. At umaabot yung Antutu score nito ng 500,000 points na. Parang Snapdragon 778G, parang ganun. Pero nung tinest ko to, mas nagugustuhan ko yung Snapdragon 778G at mas optimization syempre. Pero dito, sakto lang talaga yung performance nito at dapat saktuhan lang din yung settings natin. Sa CPU throttling test naman, ang nakuha ating average score dito is nasa 240,000 points. Which is okay naman yung nakuha ko dito pero medyo bumaba siya ng konti at naging stable siya doon. Parang nag-aaway yung kulay green tsaka kulay yellow, parang ganun. Pero hindi na siya masyadong bumaba doon. Siguro nasa 10 minutes smart yun nung bumaba siya. Pero para sa akin sa nakita ko, okay na okay naman yung CPU nito. Pero sabi ko nga, ibang usapan to sa actual gaming na. At nag-test tayo ng mga games dito, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, tsaka PUBG. So dito, mag-umpisa tayo sa Mobile Legends. At nga pala sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe naman. Isang pindutan lang naman yan. At click mo na rin yung bell icon para makaangat naman tayo sa 100,000 subscriber. At kapag naka 100 na tayo, mamimigay tayo ng mga pa-premyo dito o giveaway nga para sa channel natin. At bilang pa-thank you na rin po sa inyo. So like, comment, tsaka subscribe at hit yung bell icon. So thank you po. Okay, mag-umpisa tayo sa Mobile Legends. Yung graphics nito nasa ultra na, sa frame rate naman nasa super lang. Pero ang nakukuha ko dito nasa 60 fps lang at hindi ako nakakuha ng 90 fps dito. 'Di ba? Kapag na super tayo, automatic sana na magkaroon tayo ng 90 fps. Pero dito ang nakukuha lang natin hanggang sa matapos yung laro, 60 frames per seconds lang. At nasupresa ako dito sa temperature niya, nakakuha lang ako ng 41 degrees Celsius. Nung napanood ko yung ibang video kasi medyo umiinit daw yung phone na to. At nung pag-test ko naman, okay naman yung temperature na nakuha ko. Siguro gawa nga nung nakuha kong updates dito at medyo na-optimize yung phone na to at hindi na masyadong mainit sa mga gatong laro. So stable po to sa Mobile Legends 60 fps, mga 55 to 60 fps, mga ganon, wala siyang major frame drops at maganda-ganda yung paglalaro ko dito. Although hindi nga tayo nakakuha ng 90, okay na tayo sa 60 fps pagdating sa Mobile Legends. Same lang din sa Call of
Duty Mobile nakakuha rin tayo ng 60 FPS dito. Kahit na mataas yung frame rate na nilagay natin, yan pa rin yung nakukuha niya, 60 FPS pa rin. At wala rin ako naramdaman na major frame drop sa Call of Duty Mobile. At ang nakuha nating temperature pagkatapos ng isang laro nasa 40 degrees Celsius lang, which is okay na okay pa rin yan para sa laro na to. Dito naman sa Genshin Impact, sinubukan ko kung kakayanin talaga. Yun nga lang, kahit nasa medium o low settings tayo, hindi niya masyadong kinakaya. Kahit nilagay ko sa 60 FPS, ang nakukuha ko dito kapag may clash, 30 to 40. May mga frame drops talaga. Lalong-lalo na siguro kapag yung account nyo is medyo mataas na, makakaramdam talaga kayo ng malaking frame drops. So hindi ko na masyadong tinuloy pa kasi alam ko talaga na mag-iinit talaga siya. Feeling ko tataas talaga yung temperature nito at hindi niya kakayanin. At sa katagalan ng laro sa Genshin Impact, alam ko mag-frame drops talaga siya ng malala. Kaya hindi ko advisable na gamitin natin to sa Genshin Impact. Kaya hindi ko advisable na laruin natin to sa Genshin Impact. Siguro kung may phone cooler, pwede naman siguro. Sa PUBG Mobile, nasa smooth tayo tapos nilagay ko sa extreme. Ang nakukuha ko lang din dito nasa 60 FPS at playable siya. So playable to sa PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile at sa mga low tsaka medium settings lang. So kayang-kaya naman, kahit nga siguro Wild Rift, mga ganun, Punishing Grey Raven, kayang-kaya to. At nakatulong din dito yung game turbo niya. Actually kahit anong Ico phones, ganito yung game turbo, wala talagang pagbabago. Meron tayong battery saver, balance mode tsaka master mode at yung refresh rate nga na pwede nating itaas at meron tayong touch sampling rate dito na pwede nating itaas din. Then sa game tools naman, meron tayong voice changer, background calls at marami pang iba, kayo nang balang maglaro dito. At ang pinaka nagustuhan ko dito, kahit na pinakamurang phone siya, meron tayong ultra game mode. Meron pa rin tayong cool light effects for the game vibration, game companion at frame rate priority. At depende sa games nyo yan para hindi kayo masyadong mag-lag sa mga games nyo. So ang payo ko dito kapag maglalaro kayo sa Ico Z8X, ilagay lang natin sa low to medium settings at huwag tayong maglaro ng sobrang bigat na games. Saktong-sakto lang talaga. Pero sa halagang 9,000 pesos kung pag-games nyo siya, okay na. Talagang wala ka ng problemahin dito. At napakataas na rin ng battery mo, diba? Sobrang sulit na yon para sa 9,000 pesos mo. Sa display naman, IPS display lang to, pero naka 120Hz na refresh rate siya. At smooth naman yung 120Hz na refresh rate niya kasi nga nasa Origin OS tayo. Isa sa mga pinaka-smooth na UI na natry ko. At naka Android 13 na rin tayo dito. Then may pagpipilian din tayo ng 60, 90 to 120. Depende kung anong gusto nyo. Pero okay lang na ilagay natin sa 120. Pero kung gusto nyo talaga makatipid, okay lang sa 90 at smooth pa rin yan. At yung size ng screen naman nito nasa 6.64 inches. Yun nga lang medyo may kakapalan dito yung chin niya. At symmetrical naman yung sa taas tsaka dun sa gilid. Parang Ico Z8 talaga. At yung punch hole camera naman niya okay na okay din. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito, naka L1 certifications na to. Naka full HD na tayo kapag manood tayo sa Netflix. Tapos sa YouTube naman, nagulat ako na pwede tayong manood ng 4K at 60 FPS. Yun nga lang nung nilagay ko doon, medyo laggy siya o hindi niya kinakaya. Parang walang kwenta talaga yung nilagay nilang 4K at 60 FPS dito. Pero nung nilagay ko sa 2K at 60, naging okay na siya, naging smooth na siya. So hindi natin makapakinabangan dito yung 4K at 60 FPS pagdating sa YouTube. Hanggang sa 2K o kaya 1080p at 60 FPS lang. Sa display pa rin, wala tayong mga enhancement dito. Pero pwede natin paglaruin yung color scheme, depende sa gusto nyo o depende sa gusto ng mata nyo. So kayo nang balang maglaro dyan, meron tayong dark mode, eye protection, at sobrang limited lang talaga ng mga enhancement dito. Okay, pagdating naman sa camera, meron tong 50 megapixel main camera. Ang nakikita ko dito, saktong-sakto lang, hindi masyadong detalye. At yung kulay naman, nagugustuhan ko, saktong-sakto lang, hindi siya oversaturated. Hindi naman siya sobrang neutral talaga. Kumbaga may kulang talaga dito sa camera niya, pero magagamit mo siya. At pagdating sa portrait, sobrang nagustuhan ko. Yung separation ng background nandun talaga. At detalye naman yung nakukuha ko dito. Saktong-sakto lang din yung kulay, hindi siya oversaturated. At may details ka pa rin makikita. Yun nga lang, hindi masyadong perfect dito yung bokeh effect niya. May mga part na nasama talaga yung mukha ng subject. Pero kapag nakuha mo naman yung tamang timpla talaga o tamang hindi ka naman magalaw, makakuha mo yung gusto mong portrait dito at napakaganda talaga ng separation ng background. Pero kung i-zoom in mo siya talaga, hindi siya talaga perfecto. Saktong-sakto lang talaga na meron tayong bokeh effect dito. Pero kung ikukumpara ko to sa mga ibang entry-level phones na gato yung presyo niya, mas nagugustuhan ko itong Ico Z8X pagdating sa camera. Yun nga lang sa video kasi sabi ko nga kanina wala siyang OIS.
magalaw talaga kapag naglalakad tayo. Pero steady video, pwede na to. Huwag na tayo masyadong magsilad pa sa video. Talagang kapag ganito yung budget natin, talagang magalaw talaga sa mga video yan kahit anong phone pa. So kapag naglalakad tayo, magalaw talaga. Hindi na talaga magagamot yan. Pero kung steady video lang, magagamit natin to. So ayun, para sa akin napakasulit ng phone na to. Makakuha natin to ng 9,000 to 10,000 pesos. Sa Shandy Masangkay medyo mataas nga sila, pero agad mo namang makukuha. At kung ayaw nyo naman to, marami pa kayong option doon. So lahat ng link ilalagay ko lang sa description, at sa mga bago, wag nyo kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga gantong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty.